Our post-game press conference. Congratulations to the UP Fighting Maroons for clinching their fifth straight finals appearance, beating the USC Growling Tigers 82-81. We have Coach Colby Monteverde, Harold Alarcon, and Darren Burnett. Coach, congratulations for this victory. So, what can you say about that? Darren's first day and shot that brought you to the finals. What can you say? Well, sa akin, I'm very proud of yung team kanina. Siyempre, a team like UST, alam natin, no, we really respect yung program nila. We know that coming to this game, di naman siya magiging madali for us. But then seeing, like, sila Terence, sila Haro, or the whole team responding sa situation kanina, it makes me proud as a coach. Thanks, Coach. To have 20 points, 2 rebounds, 1 assist, 1 steal. So yun na, may chance pa kayo na matapos ang career nyo sa finals. So ano man sabi nyo sa laban nyo against UST na pinatakat kayo? Yun nga, thankful lang kami sa UST kasi binigyan kami ng magandang laban. So, papasok sa finals, makakatulong siya sa amin to prepare. And yun nga, hindi naging perfect yung game pero nag-react lang kami, nag-respond kami ng maayos. And lastly, to Terence, you have 10 points, including the 8 points including the triple, the last 48 seconds. So ano yung masasabi mo sa last shot nyo yung nagdala sa inyo sa final? Actually, masaya. Pero props pa rin talaga sa buong team. Yun pa rin talaga yung nagpanalo at hindi naman yung 3 points. Bawat isa sa amin, may trabaho talaga para makuha yung panalo. Okay, thank you. The floor is open for questions. Coach, can talk about the defensive game plan nyo kay Collins. It was, dedenayin nyo talaga siya sa loob. Ano talaga masasabi mo sa performance niya sa defense? Well, alam naman namin yung magiging challenge namin from since yung first game namin against UST. Yung klase ng difficulty na binigay sa amin ni Colin and the kind of player he is. So talagang sa amin sa practice yung talaga pinagandaan namin. And syempre during the course of the game, mga nangyayari, yung paano mag-react yung team, yun naman importante. For the two players, 5 years sa UP, 5 years kayo sa finals. Pero tingin nyo ano yung kakaiba this time around, especially na last playing year niya na sa UP ngayon? Siguro ako, di ko masyado siya iniisip. Yung preparation pa rin talaga yung pinaka-focus ko. Wala yun sa last na naming 5 magkakasama. Yung pa rin yung pinaka-goal pa rin yung pinaka-focus namin. Yung makuha back to back. For me naman siguro special siya para sa akin kasi alam mo yun, parang every game parang di na ulit kami makakabalik next season. So yun nga, kung anong pinapakita namin ngayon, binibigyan lang namin lahat talaga. Terence, yung 3-point mo eventually nagpalabang sa inyo. Ever since high school ka pa lang, doon pa na talaga kailangan for being that short shooter when needed. So, gaano ka full circle moment na siguro that yung saan ka kilala dati for being a 3-pointer, for 3-point maker, yun yung nagpadala again sa UP sa finals ngayon? Siguro, masaya nga dahil na-shoot ko yung tira niya. Pero siguro mindset lang rin na being ready pa rin kung malibre. Ayun, yun pa rin. Coach, can you talk to us lang yung kung gaano ka-challenging na yung season na to? Yes, finals natin kayo, pero gaano ka-challenging mo lang was the path towards this finals appearance? And gaano ka-fulfilling lang na after all those challenges na pinagdaanan nyo, ito, 5th straight finals ulit ang UP? Well, as a coach, syempre, wala ka nang hingin pa sa team, di ba? Sa ano pinapakita nila in terms of yung effort nila lumaban sa game. And to start yung season with the 0-2, I mean, coming together, you know, and being able to respond after the first 2 games namin. And I guess on my part din, syempre, pag nakikita mo yung team itself na lalo na itong mga to, kasama ko, marami kaming ups and downs together. Pero alam ko rin lang that I trust na yung team would always, you know, bounce back, babangon talaga. So, for me, that in itself, I'm very proud of. To the two players sa kabilang side naman ng bracket, yung isa nyo kabatch ng high school si Steve Nash na force into an overtime situation. So siguro gaano ka
paano na lang siya i-root against sa yung do or die situation, siya din, final year niya sa UAP. So, paano na lang siya i-cheer as they go against yung Lasal? Sige. Siyempre nag-chat na kami ni Nash pag may time eh. Pero ngayon kasi parang di namin masyadong nag-communicate kasi yun nga parang parang top 2 teams kami. Siyempre as a best friend, kailangan namin yung competition eh. Pero healthy competition naman. Pero yun nga, si Nash alam niya naman yung paano i-handle yung mga ganyan sitwasyon eh. Lumaki din siya kay Coach Gold. Alam niya kung paano harapin yung mga bagay-bagay. Yun na, depende na sa dalawang team kung parang good luck na sa atin. Harold and Terence, ano na lang yung tinuro sa inyo ng 5 taon sa UP para i-handle yung mga ganung pressure points kanina? Kapag high stakes, malaki na kaya compose na kayo, wala masyadong kaba? Parang ano lang siya, parang ma-experience mo siya as a player, parang marunong ka mag-handle ng mga ganung sitwasyon. Sa 5 years ko dito sa UP, yun nga, nakalimang finals na din ako, parang yung composure nandyan, yung maturity nandyan. Sa mga experience, ups and down, doon ka talaga siya nakukuha. Yun nga, sabi nga ni Coach Gold, yung experience yung best teacher. Siguro thankful din na experience namin yun sa 5 taon na yun dahil alam namin na magagamit namin yun sa susunod na level namin as a player. Coach, first team na into the finals now, may pahinga kayo, pero ano na siguro magiging mindset niyo as you awake na kung sino magiging opponent nyo between either NU or the Sun-Ed? May tinitingnan na ba kayo kung sino yung possible matchups nyo against sa finals? As we always do naman, every after game, unang iisipin muna namin sarili namin. So yung mga lapses pa rin, we've always believed naman na kahit naman nasa dulo na tayo ng season, marami pa rin matutunan yung team, yung maturity, akit pa rin. So yung muna siguro focus namin for now is just to look yung sa mga pwede namin practicean and at the same time, tignan sino makakalaban. Coach, looking back, mga 5 straight finals appearance. So, ano yung masasabi mo na yung nga tuloy-tuloy pa rin kayong pumapasok ang UP sa finals? At ito last playing yun ng dalawang katabi mo pa kayo. First siguro, I'm gonna thank the Lord for that kasi ano naman, sa amin naman, ang pinakahawak na namin is yung effort na gagawin namin. Yung araw-araw na practice namin, yung araw-araw na hirap namin. And sa akin, we're just very thankful na God's will, umabot kami sa finals this year. So every year is a blessing for us. Tuloy lang na alam namin sa sarili namin na whatever happens, kailangan as a person, tuloy-tuloy yung pag-improve lang namin. Nandun na talaga yung mindset namin every day. And lastly, to Harold and to Terence, syempre you wanted to leave a legacy na mag-champion ulit kayo sa UP and lalo mga last few games na kayo ni Coach Gold. So, ano yung iniisip nyo right now para syempre to leave as a winner for Jason, Harold and Terence? Yun nga, focus pa rin talaga kami sa preparation eh. Yung pinaka-goal talaga namin yung gusto namin kunin, yung back-to-back. Kaya siguro di ako muna masyado nag-iisip ng last nakasama na namin yung mga Coach Gold. Siguro yung focus pa rin namin talaga yung makuha yung back-to-back. Yun nga, may goal kami pero siguro harapin lang namin muna yung day by day na process papunta din sa finals. Yun nga, parang stay present lang kami always. Ganun yung tinuturo sa amin. Congratulations, Coach Gold, Harold, and Terence.